walang pasimula siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos na buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami mananan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat na hindi kayang may salarawan salita lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, sa biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lakad at hawakan kami ng kanilang mga kamay. Kung kaya amin inilatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin iyong pinakamakapangyarang na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming napagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na yung mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan ang kagilagilalas na bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu, at ikaw ang pinakamatalas na tabak, na siyang ihiwa sa kaluluwa, at pinakamatulis na sibat na siyang lulusob sa salakay may kibaka na daluyong at tilipon sa mga masamang tao na gusto umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina, sa lahat ng uri ng mga panganib, kapamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki ang aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa mga nakamatay ng mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at tukup-kupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasan. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat.
1,000 ay mabubuwal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik mo dito sa amin kasama ito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mga hukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Ang paraisong nawala, ngayon ay aking nakita. Ang araw ay lumiwanag, ang umaga'y andyan na. Una pagkagandang kaharian na aming tinitirhan. Nang tingnan ko ang banal na mundo, inihanda malaking simbahan. Doon namin pararangalan si Kristong Diyos na makapangyarihan. Ang dakilang Diyos ay naririto, siya'y kasama natin ngayon. Kamay ko ay hinawakan niya, karamdaman ko'y kuminahawa. Una pagkagandang kaharian na inihaling ako ang banal na mundo, inihanda malaking simbahan. Doon namin pararangalan si Kristong Diyos na makapangyarihan. Ang hangin ay dumarating, na dumaan sa mga kahoy, mga bulaklak na tumubo, si Kristong siyang nagpalago. Una pagkagandang kaharian na aming tinitirhan. Nang tingnan ko ang banal na mundo, inihanda malaking simbahan. Doon namin pararangalan si Kristong Diyos na makapangyarihan. Siya nag-iisa sa aming lahat. Una pagkagandang kaharian na aming tinitirhan. Nang tingnan ko ang banal na mundo, inihanda malaking simbahan. Doon namin pararangalan si Kristong Diyos na makapangyarihan. Si Kristong Diyos na makapangyarihan.
Alright, dalaygon kayo ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, ang walay mansa, walay buling ug way kasawayan kusarang kimong lalaki nga mo si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan, nga ang langit sa mga langit usab ang iyang puloy-anan. Ug magpasalamat tag dako iyamot sa tong bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mo si Kristo tungod sa iyan akong gugma kaluoy na nga iyang gipakita sa tanang tao tibuok kalibutan nga ebidensya ni ana. Iyang gipakita higaligson nga bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, bisan siya gamhanan sa tanang gamhanan. Iyang gipakita igsoon gitangtang iyang korona sa pagkahari, iyang gihukas iyang pagka-Dios, iyang pagkagamhanan. Mikanaog di sa yuta, nagpakatawo sa pinakakabos nga kahimtang. Siya nagantos, nagpasakit, nakig-uban sa iyang mga katawhan ibabaw ni kalibutan. O siya iyang gipakita igsoon ang iyang pagkamigugmaon magiluluyon nga iyang gibuhis ang iyang dugo ug kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus aron lamang kita niya maluwas o mapasaylo sa atong nahimong kasalanan ibabaw ni ining kalibutan gikan pa sa atong mga unang ginikanan ug hangtod na karong mga panahon. Dalay ko ng bugtong buhing Dios nga sa Kristo. Og pasalamatan sa nato ang bugtong ubing Dios sa iyang mga balaan nga mga lilibok ang mga manulunda nga iyang gipadala kanato tungod kay nakita sa bugtong ubing Dios nga bisan kita gipasaylo na giluwas na sa bugtong ubing Dios nga mo sa Kristo apan naning kamot gyapon ng yawa igsoon nga gusto nilang niyang tukbon ang mga karnero sa bugtong ubing Dios og nagpasugo siya og mga bakakon propeta, mga bakakon nga mga butbuton nga mga magtutudlo nga mga mensaherong bakakon nga wa gani nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa gingariag pagkamatarong sa kamatuoran sa kabubuton sa bugtong ubing Dios na sulat balang kasulatan igsoon. Muna nagpasalamat sa bugtong ubing Dios nga nagpadala siya mga balang manulunda aron magabantay kanato adlaw gabi sulod gawas sa tumatag usa ka panimalay sa mga katawhan sa bugtong ubing Dios aron dili ta nila mahilabtan igsoon. Og sila ang kupot kanato silang kusganan makamot magatabon sa gamhanang mga pako aron sa kanunay kita malikay sa bulok sa kadautan kalit kamatan datang tao datang espiritu kasi siya sa lakaw pangsakyan o sa mga daotang virus nga nagalupad sa kahinan about mo bagsak sa mga butong anak pinaagi sa espiritu ibabaw ni ining kalibutan dalay ganung buhi nga Dios. Og sa kanunay nakatatak na sa tong kasing-kasing una ang atong pagpasalamat sa bugtong ubing Dios sa mga sinugo nga gipadala ibabaw ni ning kalibutan. Unang-una Father Lahi ug ang pagbalik sa espiritu gaw sa bugtong na sugo Pastor Lahi nga sila maoy nagmensahe nagmantala kanato sa pinasahi lahi nga mensahe nga wa nato dunggan sukan masukad sa atong pagkatao ning kalibutan igsoon tungod kay nahayagan ang atong unang kasing-kasing nga gipalailan ni Father Lahi nga adunay Dios nga kibulungan, Dios nga kagahom, Dios nga makatingalahan ug bugtong ug buhi nga Dios ang mga Dios ang pilailan ni Father Lahi nga sila igsoon higala mo'y nagkuha kanato gikan sa yanang sa kangitngit o gidala kita nila sa makatinglahang kahayag kauban ang bugtong ug buhi nga Dios ang mga Dios nga mo sa Kristo nga maoy atong gituuhan nga nagagiya nagapanalipod nagaluwas nagapasaylo og naghatag sa atong gikinahanglan sa matag karon ug unya sa atong hinulumang kinabuhi da kaniya igsoon. Muna nagpasalamat nga kini mga sinugo igsoon mo'y napailaila nga ang adlaw ipapahulay adlaw ikapito adlaw nga Sabado nga gipanalanginan o gibalaan sa bugtong ug buhi nga Dios og sa propesiya sa balang kasulatan nga kung maiwali na iyang gingharian o pagkamatarong mulukop tibuok kalibutan moabot ang iyang kaduwa pagpadayag dinhin o pinaagi usab sa pagbalik sa espiritu gawon sa bugtong na sugo Pastor Lahi igsoon nga maoy gitagan-an sa mensahe sa gingharian o pagkamatarong nga kining mensahiya mulukop gyud sa kalibutan nga sa diha nga mulukop na igsoon moabot na ikaduha pagpadayag sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan. O kining mga sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios ang mga Dios sa Kristo sila ang nagpasiguli sa kasing-kasing sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan ug dili kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios ibabaw ni ining kalibutan busa nagpasalamat ang dako yamot sa bugtong ubuhi nga Dios ang mga Dios nga mao si Ginoong Kristo siya mga sinugo ibabaw ni ining kalibutan dalay ko ng buhi nga Dios. Luzon, Visayas ug Mindanao birada good boy. Mayong gabi igsoon adlaw nga Martes sa 11 sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. Kini na usab ang inyong ubos nga higala sa kahanginan, Brother Oliver Maglasang, ang bumibira sa mga bulaang propeta butbuton nga mga magtutudlo nga wa nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa balampulong sa bugtong video siyang kabubuton ni sulat balaang kasulatan. Kumusta kamo tanan? Higala igsoon
o atong gipasalamatan ang bugtong ubing nga Dios sa tibok adlaw nga oras minutos tong kinabuhi nga kita gipanalinginan, gipanalipdan, giluwas, gipasaylo o gigiyahan siyang espiritu gam kaalam aron sa kanunay kita mubarog, mulahutay ug magpadayon gayud sa atong pagtuo, pagalagad, pagdaig, pagpasidungog, pagpasibantog, pagpilaila sa iyang labing balaang pangalan ug pulong gingharian ug pagmatarong nga kini mulukot tibuok kalibutan kung hain man kita gibutang sa bugtong ug buhi Dios. Munang nagpasalamat di nato makalimtan sa kanunay ang pagpasalamat sa bugtong ug buhi nga Dios sa atong hinulumang kinabuhi diha kaniya. Ug kumusta kamong tanan nga atong mga kaigsuonan tibuok kalibutan igsoon? Kay kini Facebook isuon tibuok kalibutan na kani. Tungod kay walay tao karon nga wala naggunit og cellphone ug wala naga-tune in ining Facebook, TikTok, Reels o gitawag ni og napay YouTube igsoon. Una nga atong gipasalamatan ang bugtong ubing nga Dios ug atong mga kaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao usab ang atong mga devoted nga mga division magnet pastors nga sa kanunay walay puas ang ilang pagtabang sa gimbuhaton nga pagpakaon sa mga karnero sa bugtong ubing nga Dios sa matag usa ka isig ka magtotoo dining kalibutan nga gibilin sa bugtong Dios yang sinugo ning kalibutan igsoon nga mo ni gusto sa bugtong Dios ni sulat balang kasulatan nga kung ikaw usa ka magbalantay sa karnero sa bugtong ubing Dios magwawali igsoon ang imong trabaho ang pagpakaon sa insaktong pagkaon, insaktong oras o pag-amuma sa mga karnero sa bugtong ug buhi Dios. Muna nagpasalamat o atong gipanimbaya ang atong mga division magnet pastors gikan Luzon, Visayas ug Mindanao diya sa Division 1 Makahambos, Cagayan de Oro City kang Pastor Benji Namokatkat kauban siya tibok pamilya siyang sa atong mga pastor, mga elder, branch leaders, kingdom citizens, misyonera, misyoneros gingarian sa bugtong ug buhi Dios diya sa Makahambos, Cagayan de Oro sa pamuno sa atong buutan nga division pastor, Pastor Benji. Maayong gabi, dalay ko ng buhi nga Dios nga mo sa Kristo sa kanunay. Sa division 2, Upper Luina Branch, Iligan City, sa pamuno ni Pastor Edgar Calo o siyang tibok pamilya o sa tanang mga pastor gilder, mga kingdom citizens sa buong division 2. Igsoon higala kaninyo maalagaron, maayong gabi, saludo ako kaninyo division 2. Sa division 3, sa pamuno sa atong mahal o pinalangga nga division pastor diya sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, Pastor Claudio Portalo Bosmion kauban sa tibok pamilya sa mga pastor elder, mga kingdom citizens sa tanang taga division 3 sa pamuno ni Pastor Claudio Bosmion. Maayong gabi, dalay ko ng buhi nga Dios sangto sa kangturan. Division 4 diya sa Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental sa pamuno ni Pastor Joseph Salig kauban sa tibok pamilya sa tanang mga pastor gilder sa buong Division 4. Maayong gabi, dalay ko ng buhi nga Dios. Division 5 sa pamuno sa ating mahal na kapatid Pastor Nestor Manga at kasama ng buong pamilya niya sa mga pastor at elder sa buong Palawan at buong Luzon, sa ating mahal na mga kapatiran dyan. Magandang gabi po. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. O kagabi igsoon, balik lang ta sa atong gihatag nga tema kauban sa balaang giya sa Espiritu gam kaalam sa bugtong Diyos ni sulat balang kasulatan. Ang tema nga naguluhan, deny yourself and follow Jesus Christ. Parto ni kani igsoon apan atong balikan sa makadyot ang ginahisgutan sa bugtong Diyos para kanatong tanan niini kalibutan kung unsaon manggali nato sa pagdinay sa atong kinabuhi kaugalingon igsoon nga gustohon nato nga masunod sa bugtong ubos nga Dios. Dapat nga atong hinumduman sa kanunay nga wala tay lain nga tutukan, wala tay lain tong sundon, ug wala tay lain nga pangandoyon kundi ang kabubuton lamang sa bugtong ug buhi nga Dios sa Dios nga mao si Jesucristo. Ug bago ta moadto sa unahan igsoon, ato iduko makadyot atong
ulo atong isintro tungod na kasing-kasing sa bugtong Dios ang magampo ta sa balang espiritu kang kaalam sa bugtong Dios bago ta mo tuon sa gamanang pulong sa bugtong Dios ni sulat bala ang kasulatan. Amahan bugtong buhay nga Dios Jesucristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Maayong gabi kanimo diya amahan aniya kami si Muntilan sa imo atubangan amahan sa kanunay kami nagahisgot na usab nagatuon sa imong gamanang pulong ni sulat balang kasulatan manginaot kami amahan sa kanunay giyahay kami sa imong triple espiritu kang kaalam ang una kasing og manghinaot ko igsoon hulaman sa nato makadyot ang inyong idulongog og ato na usab nga pagasawan ang kaminudanong pulong sa bugtong Dios na sulat balang kasulatan og ato nga gi hangyo ang atong matag usa ka idulongog o kasing-kasing nga atong isintro i-focus nato ang atong pagtuon pagpaminaw sa gamanang pulong sa bugtong videos na sulat bala ang kasulatan. Ug mahinaot andam na sa inyong papel, notebook, ballpen ug Biblia aron sa atong pagtuon niini kita usab makahatag sa atong kaugalingon og pagtugkad sa kaminungdanon kauban ang bugtong ug video sa iyang balang pulong na sulat bala ang kasulatan kay dili pwede igsoon nga magtuon ta nga wala tay dalang bala ang kasulatan sa atong atubangan igsoon og notebook ug ballpen. So kagabi ato dieng nalimtan to igsoon ato ding gipanimbaya ang atong mga kaigsuonan mga commenters, reactors o atong mga kaigsuonan through online or offline man igsoon o sa atong mga kaigsuonan nga mo kuana usab unya ugma or unya ba mo ilahang ikuan igsoon tong kabalota nga ang signal karon nagaputol-putol tungod kay kining ulan-ulan o gaya ni pasalamat ta kay undang ng ulan diri o kagabi murag naputol gyud igsoon pero masalamat ta kay murag na naay na bili na lang puno atong tiwason karon no na nga atong ipanimbaya ang ako diay nga mahal sa kinabuhi ang akong datuan only kapikas nga kinabuhi akong lovable o very supportive nga kapikas sa kinabuhi ang akong BBCell maghanoy maglasang og ang akong Kuya Brands nga iya kong gitimplahan og kape o sa akong Bibi Abigail nga palangga ni Papang may gabi kanimo Bibi Abigail o sa mga Flores family kang Sister Nalin na siya diri karon o sa iyang mga anak o sa mga Alvarez family ni Juliet o ni Kuya John Rel Alvarez o Angel o sa Maghanoy Mihurada Bagsoy Vlog maayong gabi kaninyo diha dalay ko ng buhay nga Dios og sa akong mama diha sa Iligan Commander Gaga Maglasang kauban sa ako ang mga igsoon ug pagumangkon kang RJ siyang pamilya kang Jojo siyang pamilya kang Kuya Dodong sa iyang pamilya kang Manang Jocelyn kauban siyang pamilya kang Ate May sa Iloilo kasama ng kanyang buong pamilya o kasi pinakita niya yung atip nila muntik nang lumipad amping ampo kanunay sa kanunay tungod kay sayod ta ang bugtong Dios manalipod o magyagiya sa iyang mga katawhan kung kanunay ta nga nagaampo nagadaig nagapasidug nagapasibantog nagpasalamat sa balang pangalan ug pulong ni sulat bala kasulatan igsoon tungod kay promise na sa bugtong uboy ni Dios okay ug sa ako po mga apo diha ug mga ate kauban silang mama ug daddy diha sa Iligan kang ate Jeremy Maglasang Lagko kang Kuya Erlon kang Blessani o kang Charmily Roxin o kauba Charmily Roxin Maglasang Kamos o kang Lily Kamos o kang Lexen ZBD o kang Kalex Zian o silang mama Muning o kang ilang daddy Dodong may gabi kanyang tanan diha dalay ko ng buhay nga Dios hangtod sa kantura. So kagabi igsoon ato ang paningkamutan nga mahatag diha kaninyo gikan sa bugtong videos na sulat balang kasulatan ang mga balang pulong sa bugtong videos aron sa pagpaambit igsoon tungod kay kini nga pagkaong espirituhano may gusto sa bugtong videos aron mabuhi ang atong kalag ang atong espiritu mulahutay mupadayon gayod sa gibuhaton o gipaningkamutan nato igsoon pinaagi sa panabang sa bugtong videos nga atong gihatagan og dakong pagtagad ang kaminungdanong pulong sa bugtong og videos og balik lang ta sa iyang pagpaambit kagabi nga ang iyang balang pulong ni sulat balang kasulatan sumala sa panulat ni Apostol Mateo kapitulo 16 diretso ta sa 24 to 25 igsoon
muni ang gusto kagabi ato ni i-recall igsoon tungod kay muni ang buot ipasabot ang kay minungdanong pulong sa bugtong Dios para kanatong tanan nga mga kaigsuonan mga katawhan sa bugtong uboy Dios ibabaw ni kalibutan o sa mga tao nga gustong mubalik sa bakan sa bugtong uboy Dios. Og alang sa atong mga commenters isulat niyo daan ang inyong mga pagpa-shoutout, komentaryo og dugang pagpaambit igsoon mga bersikulo kapitulo nga inyong ipaambit sa kabahin ni ini nga tema og atong tagaan nagpagtagad unya human sa mga pipila ka mga bersikulo kapitulo nga atong pagasawaan og atong paningkamutan iampo nato sa bugtong Dios ang bulag espiritu kam kaalam nga kita giyahan sa kanunay igsoon. Matud pa niya diri sa panulat ni Apostol Mateo kapitulo 16 bersikulo 24 to 25 ang sabi niya dito purihin natin nag-isang bugtong at buhay na Diyos pasalamatan natin siya sa kanyang banal na salita dito sa banal na Biblia kaibigan kapatid. Ito po ang sabi niya sa verse 24. At sinabi ko kagabi, lagyan natin ito ng close parenthesis. Itong verse na ito, itong 24, kaibigan kapatid, kasi ito ang pinaka-importante sa tanong ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad at para rin sa atin ngayon na nabubuhay pa sa panahong ito. Kaibigan kapatid, ito po ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Sa verse 24 to 25, ito po ang sabi. Sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin kaibigan kapatid kasi may tuldok na kinakailangang itakwil daw niya ang kanyang sarili. So deny yourself kaibigan kapatid in English. Sa ating buhay kaibigan kapatid, sabi ko kagabi na mayroon tayong gustong din sa tayo ay gustong mag sa ating buhay sa sarili. Pero ang tanong kung ba sa kagustuhan sa buhay hinahangad sa atin, yun ang ating tanong sa gabi ito kaibigan natin. Pwede tabi ng bugtong at buhay Diyos kung ikaw ay gusto maging alaga ng bugtong at buhay ni Diyos na nais mong sumunod sa bugtong at buhay na Diyos, kailangan mong itakwil ang iyong sarili. Yung sarili nating plano kaibigan kapatid. Sarili nating kaya nasabi ko kaninang umaga, yung mga tao kasi dito sa sanlibutan ito, mahilig na talagang gagawa ng mga content. Baka akala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran parang si Meta. Kaibigan kapatid. Bakit ko nasabi na parang si Meta ang kanilang Diyos? Kasi gagawa sila ng content, doktrina ng kanilang religion at doktrina sa kanilang mga sinasabi na mga original at saka kaharian. Maraming gumagawa ng mga sariling content, mga doktrina na hindi naman naaayon sa bugtong at buhay na Diyos. Mismo sa kanilang sarili, sila ang gumagawa ng mga kahangalang doktrina, kaibigan kapatid, na hindi naman doktrina ng bugtong at buhay na Diyos na susulat dito sa banal na salita, kaibigan kapatid. Kaya nga sabi ng bugtong at buhay na Diyos, kung nagnanais kang sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili. Sariling ambisyon yon, kaibigan kapatid. Sarili mong hinahangad mo lang yung kagustuhan mo na magkamit ka ng bilang gusto mong tawaging leader, gusto mong tawaging isang pangulo, isang propeta, isang guro na sabi mo gurong lahi. Di ba? Ganyan yung kung ano man ang tawag sa iyo sa mga tao na gusto mong ipatawag sa kanila, kaibigan kapatid. Bakit sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos? Kasi ang nakita sa bugtong at buhay ni Diyos, itong ating personal interest. Kaya nga sabi niya, itakwil ninyo ang inyong sarili. Ang sariling ambisyon yun. Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, denying ourselves. Kitawag og hinahangad, kaibigan kapatid. Tapos, bumalik tayo sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Siya ang ating sundin, kaibigan kapatid. Hindi yung kagustuhan natin na magkamit tayo ng limpak-limpak na salapi at magkamit tayo ng gusto nating magiging tayo ay kilalanin sa buong mundo. O kaya nga sabi niya, itakwil nyo yan. Sariling intensyon lang yan.
Ha? Personal interest. Ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Pinaka-importante ito. Kaya nga sinabi ko kagabi, lagyan ninyo ito ng close parenthesis. At og mahimo igsoon sa Bisaya pa, og mahimo, linyahan niyo igsoon. Ha? Itakwil ninyo ang kanyang sarili. Itakwil niya ang kanyang sarili. Ha? Deny yourself, kaibigan kapatid. At, ano pa? At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito pong krus, kalbaryo ito kaibigan kapatid. Pero itong krus na ito, magaan ito. Ha? Hindi ito kagaya na ng pagdating ng anong tawag sa kanila na bit kuno krus ito bunal igsoon ibig ko skib kana may Ginoo mo sukol gyud basta mabuna na masakitan na igsoon. So dili na mao igsoon. Itong krus na sinabi dito na pasanay natin itong mga kaunting problema na dumating sa ating buhay, ito nga ang ating cross sa ating buhay na sabihin mo sa anak mo or sa pamilya mo na pagdating ng problema, ay labar akong ulo ni mo, nga moabot ni ato ang mauni ato ang problema mo, dagdag pa ka. So kanang mga problema ay gitanatawag yan sa Tagalog na cross, kaibigan kapatid. Cross at sumunod ka sa akin. Kasi itong cross sa buhay mo na kusang darating yon pag ang iyong panampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ay tumataas na ang percentage, kaibigan kapatid. Habang tumataas ang iyong panampalataya at pagsunod sa bugtong at buhay ni Diyos, yun din ang cross sa iyong buhay, kaibigan kapatid. Ha? Susunod din yun. Ha? Kasi gusto ni Satanas, kaibigan kapatid, na ikaw ay pabagsakin. Ayaw niya na ikaw ay magiging matuwid sa mata ng bugtong at buhay na Diyos. Ayaw niya na ikaw ay na siya ay iyong kalimutan. Hindi niya kung sa Bisaya pa igsoon, dili siya musugot nga imo siyang limot-limutan ba si Satanas igsoon. Gusto niya nga naara permente sa imong nauna kasing-kasing ang yawa. Mao na nga ang gusto sa bugtong ni Diyos, itakwil mo ang iyong sariling interes at sariling ambisyon sa buhay. Kaya nga sa Bisaya katopang istorya nila igsoon, kato ka istorya nako ganina siya nga naunsa naman ako kinabuhi kalitsi-litsi naman hinoon ano maigso tungod kay ang iyang personal nga interes dili pang Ginoo, dili sa espirituhano pamaagi, tungod dili ang iyang ambisyon nga gusto niyang kuwaon ang dili iya igsoon. Muna ang iyang kinabuhi matud pa niya nagkalitsi-litsi na kuno tungod kay ang iyang ambisyon lagi pang ambisyon sa yawa igsoon. Kani ambisyon sa yawa nga gusto bitaw mga overpawiran nimo ang tao nga ibis nakalingkod na diha, overpawiran pa yun nimo kay gusto yun dauto nimo siya kay siya na po'y gusto niya pulin nimo igsoon. Kasi ayaw bugtong yan ang iyong mindset, kaibigan kapatid. Ayaw ng bugtong at buhay ni Diyos. Kaya nga sabi niya dito sa verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Kaibigan kapatid, itong nangyayari sa ating paligid ngayon, sa ibang lugar, maraming tao na ang kanilang hinahangad, kaibigan kapatid, ay kakain, lumigaya, magkamal ng anong gusto nila sa kanilang buhay, kaibigan kapatid. Ngunit, hindi nakita ng bugtong at buhay na Diyos na siya man ay hinahangad na mapaglingkuran, kaibigan kapatid. Kaya nga sabi ko kagabi, ang nangyayari na mga trahedya sa mundong ito, kaibigan kapatid, ito ay God's calling. Calling ito Kung sa Bisaya pa sa awit kumpuso ni Pastor Lahi igsoon, nauyog ang kalibutan igsoon. Nganong nauyog man ang kalibutan? Tungod sa hingog sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan nga nagtawag igsoon, tinatawag kanya, bumalik ka na. Purihin mo ako, sambahin mo ako, manampalataya ka, manalangin ka, magpasalamat ka sa akin. At yang sinasamba mong kagustuhan,
yung sariling interest mo. Ha? Ilabay na. Dili na para nako. Muna gusto sa bugtong Diyos. Ayaw ko man. Yang hihangad ninyo, ayaw ko. Kaya nga mawalan tayo, kaibigan kapatid. Naghahangad tayo na yumaman, manegosyo, magtrabaho. Wala namang problema yung maghangad ka na magtrabaho. Pag ang hinahangad mo na trabaho, nawala na yung panampalataya mo. Ha? Araw ng panampalataya, araw ng Sabado, hindi ka na magsamba. Kasi trabaho lang, trabaho. Yung pamilya mo, nakalimutan mo, pati mukha mo, nakalimutan mo na. Sa pagiging trabaho. Kasi iba ang hinahangad mo eh. Ha? Maraming tao na sinabi nila nang dahil sa pera at trabaho, yung kaligayahan mismo sa ating sarili at sa ating pamilya nakalimutan na. Ha? Nung napakinggan ko si Kuya Kim, Kuya Kim Atienza, yung anak niya, ibang tao na ang nag-aalaga, kaibigan kapatid. Ha? Kasi, puro trabaho, kaibigan kapatid. Trabaho. Ha? Wala na tayong panahon. Magsama-sama sa ating pamilya, magsamba, ha? Pupunta ng park, ha? Kumakain sa labas, kasama ang iyong pamilya, kaibigan kapatid. Kasi iba ang hinahangad mo. Yung sarili mong buhay, niligtas mo. Ang problema, kaibigan kapatid, pagligtas mo sa iyong buhay, nawala na o sabi saya pa, nawala na hinoon. Iso, nga naman, tungod kay, naulahin na ang bugtong videos. Giuna ang trabaho, giuna ang pangwarta, wala na, naulahin na ang bugtong videos. Ikaw Ginoo, o Ginoo man kadiya, so diya ra sa ka, puyo la sa kadiya, total, ha? Total mo, makahuna-una rin ko ni mo di, puhon. Ha? Kaya nga sabi dito, ni Apostol Mateo, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Anong ibig sabihin dyan, kaibigan kapatid? Ha? Itong ating ginagawa, kaibigan kapatid, sa lahat ng mga pastors, mga elders, misyonero, kaibigan kapatid, na walang ibang hinahangad, kundi makilala ang banal na pangalan, banal na salita, kaharian at katuwiran sa buong mundo, kaibigan kapatid. Yan ang nagpakawaw sa mata ng bugtong at buhay ni Diyos. Sabi nga dito sa banal na kasulatan, wow! Pagkaanindot sa mga tiil, sa mga tao nagdala sa maayong balita sa pulong, latas sa kabukiran, igsoon. Walay laing ginawaw sa bugtong buhay ni Diyos. Ang pagminsahe, pagpaliila sa pangalan o pulong, igsoon, si Ginghariya, pagkamatarong, muna'y nakapawaw sa bugtong buhay ni Diyos. Kanang kanta nga, wow, ang galing, nakatiktok sa daan. Di ba, mao, igso? Ang nakapawaw, igsoon, ang pagnakanindot, kaning imong imantala ang balampulong pangalan sa bugtong video sa Ginghariya pagkamatarong. Muna'y makapawaw niya. Pero wa gani kay gihimong aksyon sa mga kinabuhi, igsoon, nga gikan pagkabata hangtod tiguan nga matay na lang ka, wa yu kay aksyon, igsoon. Wow, igsoon. Wow na lang kaadlaw, igsoon. Wow kabulan. Wow katuig. O paabot ni mo sa kinabuhi nga wagi palandunga nga mabuhi pa unta ka. Pero kung nawala imong kinabuhi, igsoon, sa pagmantala, sa pagsangyaw sa maayong balita sa balampulong pangalan, Ginghariya pagkamatarong sa bugtong Diyos, ha? O gibutang naman sama sa gibuhat, igsoon, atong gibuhat na sulat bulang kasulatan nga nagmensahe siya kung sa gibuhat sa mga tao, igsoon, ha? Gihiktan pa hinuon siya kay sukuan ang mga tao, kanang hibalo ng kamatuoran ng mga tao nga di tinuon nga Dios silang gialagaran. Gihiktan siya, gihikot dito sa gitawag og purang poste, gitabangag bato, gisunog pa, patay. Tungod kay
gihatag na ang gitawag og final nga destinasyon igsoon sa iyang kinabuhi. Kung mawala man ka igsoon tungod adtong panahon na, no problem. Kaya ang saa sa bugtong ubos ni Dios, ang imong kinabuhi anaa na sa akong tuong kamot igsoon. Muni saad na sa bugtong ubos ni Dios. Ha? Pero og nawala lang gay na tuod kay nangarnap ka, nangidnap, nangawat, ha? Pero ti pamutbot ni igsoon, agi patay no ka kay butbuton kan nako. Adi tagam ka, igsoon. Kay ngano man, ang dili gusto sa bugtong Dios, yun ang hinahangad mo, ang hindi niya gusto. Yung kagustuhan ng bugtong at buhay na Diyos, na tayo ay magiging isang nagdadala ng magandang balita na naaayon sa kagustuhan ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang kaharian at katuwiran, hindi mo ginawa. Iba ang ginawa mo. Pag nawalan ka, ay surigaw. Surigaw, iso. Ano pa, kaibigan kapatid? 2 Timothy chapter 2 to 7. Basahin natin ito. 2 Timothy chapter 2 to 7. 2 to 7. Kasi ito ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos eh. Ang ating 2 Timothy naman. Gawa pala. Gawa chapter 26. Ay ito pala itong itong mata natin, kaibigan kapatid. 4 na pero hindi pa nakita, kaibigan. Sinsya na po. Gawa chapter 26 na verse 15 to 18. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito po ang sabi dito. Pasalamatan natin ang bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang banal na salita. Verse 15. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Ito po ang tanong. Kasi isinalaysay ito ni Pablo, kaibigan kapatid. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesucristo na iyong pinag-uusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ito yung panahon na si Pablo, kaibigan kapatid, na kanyang yung pagkasaulo niya na ang ginawa niya noon, na grabe ang iyahang pagkasuko sa mga manampalataya sa bugtong buhay ni Diyos. Kaya limang ka rekson, gumayon ka, Sabado imo simba, di mo sulod di ka sa bugtong buhay ni Diyos, luglugong ka rekson, kanang sa tawa na, kanang gabson ka rekson, patay ka. Kaya nga nabulag siya. At sa ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos, may taong isinugo ng bugtong at buhay ni Diyos na gagawa ng pagbalik sa kanyang pananaw, kaibigan kapatid. Kaya sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ano ba ang pinapatotoo ni Pablo, kaibigan kapatid? Bakit ko ito kung sa Bisaya pa na apil? Kasi sa Luzon, kaibigan kapatid, maraming nagpatotoo. Sabi nila, kaligtasan daw ang kanilang medal. At ginawa naman ito ngayon ni magtutudlo lahi na kaligtasan po ang iyang lana daw kuno. Munang karon igsoon, murang nalibog na ni sila kung unsa lang pagpatotoo silang kinabuhi igsoon, nagpatotoo naman gini. Ano ba ang dapat nating na ipatotoo sa mga tao tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita pa sa iyo sa bugtong at buhay ni Diyos sa ano pang panahon na iyong ikabubuhay dito sa mundong ito, kaibigan kapatid. Kung ano ang nakita mo noon, kaibigan kapatid, na ikaw ay nagbalik loob sa paanan ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang kaharian at katuwiran, ano ba ang ipinapakita niya? Ano bang ginawa niya sa buhay mo? Yang buhay mo, kaibigan kapatid, yan ang ipatotoo mo kung gaano kanya
pinawalang sala? Ha? Paano kanya pinatawad? Paano kanya dinadala sa kaharian? O giunsa kaniya pagluwas, Igsoon? Giunsa kaniya pagpanalangin? Giunsa kaniya pagpanalipod? Kana mo imuhang iminsay, Igsoon? Mo ni gibuhat ni Pablo, kaibigan kapatid. Ha? 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Ang kaligtasan, kaibigan kapatid, yan ang ipapakita ng bugtong at buhay ni Diyos sa atin. Mula kay Pablo at sa ating lahat, kaibigan kapatid. 18. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamagitan ng panampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Kaibigan kapatid, isa na ito sa pagdidinay ng ating sarili, kaibigan kapatid, yung kaligtasan na binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Kung mayroon mang taong isinugo sa atin mula kay Father Lai at Pastor Lai, sabi niya ngayon, ako naman si Propeta Lai at Magtutudlo Lai, isinugo ako eh. Anong dala mo? Ito, ang dala ko, sabi ko kanina, ang dinadala nila ay ang sariling content, gumawa ng doktrina na hindi naman naayon sa bugtong at buhay na Diyos. Na hindi yan ang pinapakita ng bugtong at buhay na Diyos na kapangyarihan, kaliwanagan at kaligtasan. Kaibigan kapatid. Kaya nga kung titingnan mo ang kanilang mga doktrina na ginagawa nila, hindi ginagawa ng Diyos ginagawa nila mismo, ay ayun, palpat. Kaya nga ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Una, kaibigan kapatid, ang ating mission, kaibigan kapatid, upang mamulat ang kanilang mga mata sa mga taong og sa Bisaya pa nagpakaroon ingnon nga mga sinugo kunuhay pero wa di ito gisugo igsoon. Upang mamulat ang kanilang mga mata. Pangalawa, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Yun ang trabaho ng mga taong susuguin ng bugtong at buhay na Diyos. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Hindi yung mula sa kaliwanagan papunta sa kadiliman. Na black out na igsoon tungkol kay nga man. Puros virus, dili maayo ang isaksak nimo sa utok sa tao. Kana sila, mga dautan na sila, kana sila mga anak na Satanas, kana sila mga angay gina silang dibatihon, kana sila. Di man na mao igsoon. Di, nasipya ta dia. Gusto tayo yung suguon ta sa bugtong videos pero ang atong gibali na to, ibalik sila sa kadiliman galing sa kaliwanagan. Nabali. Igsoon, imbis na ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. O imo gibalik igsoon, ibalik sila sa kadiliman mula sa kaliwanagan. Maliwanag na eh. Maliwanag pa sa sabaw ng pusit. Dala-dalang mensahe ni Father Lai, ni Pastor Lai. At tapos nakikita natin dito sa banal na salita, Biblia, kaibigan kapatid, tapos binago ninyo eh. Binago. Yung isang doktrina, kung hindi ka magdala ng notebook sa tights, hindi ka makapasok. Yung isa, 8 months daw before, kung di ka maniwala nga siya sinugo, na hindi ka maligtas. Isa naman. Ay, grabe ka nga. Kaway klaro ng mga tao ros kalibutan so. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Kasi dumidilim na kanilang paningin, ang kanilang utak, ang kanilang puso, kaibigan kapatid. Nagiging madilim dahil sa ginawa niyong virus na sinaksak niyo sa kanilang utak at puso, kaibigan kapatid. Kung may tao man na nagsagawa ng ganito, kaibigan kapatid, na sila ay isinugo, nagmimensahe patungkol sa kaliwanagan na tayo ay ibabalik dun sa bugtong at buhay ni Diyos na siya ang totoong liwanag dahil ang ating puso't isipan nagiging madilim na.
Yan ang trabaho ng mga taong suguin ng bugtong at buhay ni Diyos. Pangatlo, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Ano raw, kaibigan kapatid? Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Ngayon, nabaliktad na rin. Ibalik sila ni Satanas na galing sa Diyos. Bakit, kaibigan kapatid? Kasi galing na sila sa bugtong at buhay na Diyos. Tumalon doon sa kay Satanas. Bakit? Ha? Kasi bininta na nila ang kanilang mga kaluluwa ni Satanas. Gusto kasi nilang magiging isang Panginoon, isang leader na hindi naman pwedeng maging leader na ganito, ganyan. Ha? Kasi alam naman natin na ang kanilang dinadala, content creator. Kaya nga sabi ko kanina, ang akala nila, ang buong akala nila, ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay si Mita. Na pag marami kang content na ginagawa, makapera ka. Magkamal ka ng pera. Hindi, ibig kapatid, itong Diyos natin pinaglilingkuran, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, hindi ito si Mita. Pag sinabi niyang katuwiran, katuwiran yun. Katotohanan. Ha? Dili kay mga matay na lang tadi kita mahimong matarong, brother. Sabi ka mga hangal ng mga tao nga. Yan ba ang sabi ng bugtong ito ni Diyos? Ibalik sila ni Satanas galing sa Diyos? Hindi. Yung mga taong galing ni Satanas, ibalik mo yun sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ikaw ang guidance, kaibigan kapatid, kasama ang bugtong at buhay na Diyos, ang kanyang Holy Spirit, ang kanyang banal na salita. Tayo po ay magdadala sa bigat ng kanilang mga puso't isipan, sa kanilang mga tanong sa kanilang utak. Ha? Yan ang dapat na trabaho ng bilang isinugo ng bugtong at buhay na Diyos. Gusto mo maging sugo, ayaw mong trabahuin ang trabaho na ipatrabaho ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? At sa pamamagitan ng panampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. No? Ayaw nilang maging banal kasi back to Christ again, me, brother. Ikaw, dili sa mi, matarong sa mi. Kasi di lagi kita may mong balaan lagi. Ano problema ko, bigla itong kinabuhi ng mahimong balaan. Nga bilaan raman ta. Ha? Lisod, Igsoon. Ayaw nating mapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Kasi yung pinaging banal, kaibigan kapatid, para na yung 0 degree, yung sabi ni Father Lahi. Kaya nga, mahihili kayo sabi ni Father Lahi. Yun sa banal na bundok, kaibigan kapatid, sabi ni Father Lahi, 0 degree. Ay, ang mga kuloko, Igsoon, yung asawa, ayaw na maring, sibog na rin. Ang salain na noon kuhaan, Igsoon. Wala na sabta niya 0 degree, Igsoon. Kauba na istorya, patay karon patay ug mamurang pataya. Gubat karon gubat ug mamurang gubata. Patayin mo yung bisyo mo, kaibigan kapatid. Yun ang 0 degree. Ha? Ha? Kasi spiritual war ito eh. Ha? Imulat ang inyong mga mata. Kaibigan kapatid. Gusto ng bugtong at buhay ni Diyos, ito po yung ating ang mga kamalian ng ating buong pagkatao, kaibigan kapatid, ay itapo natin. Tapos, kamti natin yung cloth of righteousness galing sa bugtong at buhay na Diyos. Yan ang gusto niya eh. Ha? Deny yourself and follow Jesus Christ. Wherever you are in this world, kaibigan kapatid. Ha? Yan ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Lagyan nyo yung close parenthesis at itong verse 18, kaibigan kapatid. Ito ang trabaho ng mga taong gustong maging isang alagad ng bugtong at buhay ni Diyos. Di kay, ako na po'y pulis sa sinugo ron. Yan trabaho, Igsoon, ako'y pure baba. Lindot pang trabaho sa basuriro. Nana, Igsoon. Trabaho na to ba? Trabaho. Gusto mo dito mahimong sinugo, pero itong trabaho, Igsoon, makasukat Igsoon. Unsa pa? 1 Peter
First Peter chapter 4, 12, 16. Kaibigan kapatid. Anong sinabi ni Apostol Pedro dito? Purihin natin nag-isang bugtong at tuwan ni Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? First Peter chapter 4 verse 12 to 16. Ito po ang sabi. Ito po ang mga palaging sinasambit sa ating puso at isipan, sa ating mga bibig. Kailangan tayong magtiis. Ang pagtitiis, kaibigan kapatid. Dapat sa ating buhay bilang mga Kristiyano manampalataya, mga anak ng bugtong at buhay ng Diyos, tayo po ay nasa ating puso at isipan na ang pagtitiis, kaibigan kapatid. Kung ano man ang darating sa ating buhay. Huwag tayong magiging isang kapit sa patalim, kaibigan kapatid. Alam niyo ba yung salitang kapit sa patalim? Kahit na masama na ang ginagawa mo, ay kumapit ka rin sa patalim. Puslan man, na may istorya ikso mo nang di ko ganaha maminaw anang puslan mang maimperno ko, di damay-damay lang eh. Na yung ganahan ng utok at mga tao nga ang ambisyon mag-leader ikso. Mura ginay na dunggan ako si baba ikso. Muna kaingon ko, purigaba mag-leader. Inana inyuhang posisyon yung baba yung utok. Puslan mang maimperno ko, di daghan bitaw ta. Manabla ikso. Inana ba ang klaseng Kristiyano manampalataya, anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya? Ganyan bang utak? Ganyan ba ang galaw ng utak natin, kaibigan kapatid? Hindi pwede yan. Kasi kaluluwa na yan eh. Kaligtasan na ang nakasalalay dyan. Hindi pwedeng bahalag mga impyerno ni total. Daghan man eh. Hindi pwedeng Exxon. Ayaw yun ibutang kanuna si mo utok, Exxon. O gusto ka maimpirno, ikaw pag-una. O tingin ko na bugto si Lucas. Kung kining mga gagmayng bata, kasi anak eh. Ito mga maliit na mga bata, kung ikaw man ang hinungdan nga na maimpirno sila, mga backslide sila, mas maayo pang hikta na mo liog o galingang bato, dito ka sa dagat. Ikaw na isa, pandamay. Kani mga klases tao, Igsoon, mandamay ni. Manablahay man ni. Wala pa ko sa social media, Igsoon. Wala pa ko sa radio station, Igsoon. Kaning baba aning gusto maging leader. Mo na ni ligigawas perminti, Igsoon. Mo na nakaingon ko, karon na, ambot lang. Mogi permintin lang isaksa sila ang baba, Igsoon. Apos lang mamimpirno, total daghan bitaw ta. Ano mo kuyawan ko, Igsoon, nanimbar tong balibo, Igsoon. Nya gusto mo leader. Gusto mo sinugo. Rigaba, Igsoon. Ito po ang pagtitiis ng Kristiyano, manampalataya, mga anak ng bugtong at buhay ni Diyos. Purihin natin ang isang bugtong at buhay ni Diyos. Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. First Peter chapter 4 verse 12 to 16. Ito po ang sabi. Pasalamatan natin ang bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang banal na salita. Ito po, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa may bibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pang karaniwan. Huwag tayo daw magtaga, kaibigan kapatid, kung mayroon mang mabibigat sa ating buhay na darating ng mga pagsubok na ating daranasin, na sabihin daw, talagsaon na bitaw, talagsaon yun yung nga problema ba, dila Igsoon. Ito po ang sabi ng bugtong at buhay ni Diyos sa panulat ng Apostol Pedro. Sa halip, magalak kayo sa inyong pagkikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan, kaibigan kapatid. Hindi yung sabihin mong, bahagi. Kasi gusto ng bugtong at magbahagi tayo eh. Hindi. Pakikibahagi ang gusto ng bugtong at buhay ni Diyos. Magsama ta ba? Makigdait ta. Igsoon, makigiusap ta, Igsoon. Dili kay muratag tais kanding, Igsoon ba? Bulag-bulag. Kay nganong na inani, Igsoon, mura nagkabulag-bulag tungod sa inyo hang utok nga gusto mong, ang ambisyon mo mahimong leader, mahimong sinugo, mahimong Ginoo. Muna ang mga tao, Igsoon, ang inyong utok bungkag pod.
Kay bahagi naman ang inyong sinabi, ang inyong style. Dapat pakikibahagi. Ang sabi dito, kaibigan kapatid, pakikibahagi. Hindi yung bahagi-bahagi. Pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Pakikiusa ta ba? Ha? Makigdait, igsoon. Dapat, ang atong una, one kingdom, one righteousness, one God, one heart, igsoon. One role mind. Dapat isa igsoon. Mabitay balik-balikon ako, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Bakit? Kasi hindi sila nagkahiwa-hiwalay. Nagkakaisa, kaibigan kapatid. Kasi pinabahagi ito ng bugtong at buwis. Yung pagkakaisa ng mga bugtong anak ng bugtong at buwis na Diyos, yun ang gusto niya. Bilang tayo ay mga Kristiyano, manampalataya, kaibigan kapatid. Sabi niya, sa halip, magalak kayo sa inyong pagkikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadikilaan. Kung nakikiusa ta sa kasakit, kalipay, o gitawag og mga pag-antos sa bugtong Diyos o sa ato mga isig katao, kay igsoon, bot pasabot, kita di ay ang mga sumusunod sa bugtong ubong Diyos. Bakit, kaibigan kapatid? Dapat malipay ka. Nakaambit ka, igsoon. Sa kasakit, sa kalipay, sa bugtong Diyos sa iyong mga katawan, igsoon. Kung unsa ilang kalipay, mo po imong kalipay. Kung unsa ilang kasakit, mo po imong kasakit, igsoon. Dili kay, bahala na sila diya. Ako, nasakitan ko, igsoon. Nakita na ko itong simbahan nga giadto, gipost pa yun, dila. Ako maulaw ko at ipos, igsoon. Simbahan ha? Balay sambahan yan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi basta-basta ang may-ari dyan. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Tapos, yan lang parang, maganda pa itong waiting seed namin dito eh. Tapos, nipost mo pa, oy, dito kami, nagsamba. Huwag mo na ulaw, igsoon. Simbahan sa bugtong ubuyo, sumura lang og, nindot pa mang bidyukihan. Ayaw mo pa ginana, igsoon. Di ba ka nakuntang paros, igsoon? Yan ba ang talagang pakikibahagi natin sa bugtong at buhay na Diyos? Hindi. Yan ang nabahagi sa iyong utak na parang utak mga magkamal ng salapi. Ayaw ninyong gumasto eh. Tingnan niyo mga ngayon, yung mga division pastor ngayon, yung mga bahay sambahan mga steel na. Yung mga atip, kaibigan kapatid. Kaya nga, sa Bisaya pa, di mo maulaw, gipos pa ninyo. Simbahan, guba na kayo, niya. Diri lagi mi, kay sao magini, anak magimis Ginoo. Abang nyo na, igso. Di matabang. May saktong leader ninyo. Yung maingon pa mo, kami gitinuod. Mga kami ang 12 ka tribo sa mga badyaw. Wala namang balay sa badyaw. Pare gaba, igsoon. Yan ba ang ating pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo? Upang maging lubos ang ating kagalakan? Pag mahayag na ang bugtong at buhay na Diyos dito sa libutan, tapos sabihin nyo, Ginoo, tanawa Ginoo, nagsimba yun eh. Kaning simbahan na Ginoo, gipanalingin na, ginin mo. Kasi Ginoo, hapakong kung agtang nimo, panalangin ko, tag-iya ko sa panalangin, tapos ang balay na ko, inanda ng balay. O sa ingon niya di, sa balang kasulatan, hoy, tulibagbag, ang imong balay, nindot kayo, tapos akong balay, guba, sakas bukid, kuhag kahoy dito, ripira. O yan ang ginagawa ng ating mga division pastor ngayon. Itapos yung, mga leader niyo dyan. Ano ginagawa? Ay, psst, kapulo! Sige lang nga tawag, kapulo! Hangal yung mga tao sa, Naingon ko, igsoon, gusto mo mahimong Ginoo, sinugo, leader, niya inyong buhat, purigaba.
Ayaw pagpabuyag, oy. Di ka mo maulaw ingon ang bugtong Diyos, pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan. At naghihirap kami, kaya ngayon ang simbahan namin kasi naghihirap. Naghihirap kasi ayaw nyo gumasto. Kasi ang gusto nyo, ang kapulo ninyo, yung offering nyo, bulsa lahat. Ay mo palabi. Tanawa itong nagipatay nga pastor. Mag-ampo-ampo mo da. Mag-amping mo. Ibasig na apa na ay wala ninyo nga na gitagaan og butlang. Muna mo talikod ninyo, babukbukan mo di ba? Maulaw mo, ikson. Pagbato na mo kaulaw. Kung wa mo kaulaw karon, ugma basig na ana. Yan ba ang tunay pagkikibahagi sa paghihirap ni Kristo? Hindi, kaibigan kapatid. Karumal-dumal yun. Nasusuka ang Diyos. Saan ba ang kadikalaan yan? May kadakilaan? O kadatilaan na lang. Mahiya kayo sa mga balat ninyo. Verse 14. Ito sabi ng bugtong at ni Diyos. Mapalad kayo kung kayo'y kinutkutya dahil kay Kristo. Siya, yan! Kinukutya kami kasi ito ang simbahan lang namin Kinukutya kayo kasi baliw na kayo. Saan kayo nagiging baliw? Sa pera! Doon kayo nagbabaliw. Hindi kayo nagbabaliw sa trabaho ng bugtong at buhay na Diyos. Ako inyong istoryahon ng mga inanay style ninyo. Nanas ko pahat dong. Day, nanas ko pahat. Wa pa nagiubal kong buhok, wa na hibawaan ng pahat ninyo da. Pangungutya dahil kay Kristo. Yung trabaho ba na, na po, mensahe na po. Mo ni, versikulo, kapitulo na po, Biblia na po, kana mo'y kuan. Pero kanang, kutsain kayo ng ganyan ang sambahan ninyo nga, muguba na, mura nagatakilid na. Di naman na, Ikson. May pabaligyan nyo ng lutya. Baligya ay lutya dahil ihimog simbahan. Tarunga. Laruhan ninyo trabaho ninyo diya. Ikson. Bakit sinabi ng bugto at buhay Diyos? Deny yourself. O yung tao, kalimtin na tayo yung ambisyoso dong. Day. Sundan ako. Muna ingon ko ninyo, Ikson. Laruhon ninyo. O tayo ko, ako din ako daghang istoryahon, Ikson. Magigingnan ako si RJ. Na yung magtutudo lahi. Astara siya ng propita lahi. Ay ko yun yung istoryahe. Kamu mga propita o mga nagpakaroon ingnon diya, ay na ko yung istoryahe. Buhatan ninyo. Gawin ninyo. O yung taktakat. Sige daghang istorya. Daghang istorya, Ikson. Buhata. Itong sinabi ng bugtong at Diyos, yung binasa ko kanina, gawin ninyo. May Biblia naman kayo. Sabi ninyo, Bible scholar kayo. Sabi ninyo, propeta na kayo. Mga bright na kayo. Saan ba yung mga bright ninyo? Ako, wala naman akong ka-bright-bright. Wala akong pinag-aralan. Kami man ang mga taong walang pinag-aralan. Sabi ninyo Kasi yung sarili naman, hindi namin, ako ay si ano. Hindi namin niya trabaho. Yung trabaho namin, pinapakita namin sa gawa, kaibigan kapatid. Kasi gusto ng bugtong at buhay na Diyos So, tingnan niyo yung mga division pastor natin. Ang lahat ng mga branch leaders, branch kingdom citizens, nagkakaisa. Saan ba ang ating ambagan ngayon? Doon, sige. Upang yung bahay sambahan, maganda, kaibigan kapatid. Kaya nga sinabi ko ni Elder Bon, Elder Bon, Elder, kasi itong gawin natin dyan, huwag na. Kasi may nakalaan ng pera para sa dito. Kasi, ito po ang pinagpipray ko panalangin ko ng bugtong at buhay ng Diyos. Panginoon, bugtong at buhay ng Diyos. Kasi ito, yung binigay mo sa akin, dito ko
ibigay sa iyong bahay-sambahan. Kasi gusto ng bugto at pwede Diyos. Wala naman tayong ibang binahangad sa ating puso't isipan. Kaligayahan ng Diyos. Ha? Mapaila-ila iyang pangalan, iyang pulong, iyang gingharian o pagkamatarong, tibuok kalibutan ni Son kung asa ta nabutang. Kalipay siyang isig ka anak karniro. Oro na to ang, ha? Yan ang ating inahangad araw-araw sa ating buhay, kaibigan kapatid. Ha? Hindi yung hinahangad ninyo kung ano ang inyong madala dyan na ikapo, kung sino ba ang hindi nakabigay, kung sino ba ang, gusto niyo maging leader. Ha? Ayaw akong kilalanin yan wag lang tayo yan. Wag na yan. Yan ang hinahangad ninyo tabalos-los mong dako. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian. Ayon, kaibigan kapatid. Ang espiritu ng Diyos. Kaya nga tumatawa ako pag may nagsabi, salamat, mensahe na po. Dalaygo na bugtong videos, panalanginan ko unta, brother, sa bugtong videos. Tingnan naman. Yun ang sinabi ng bugtong at Diyos. Yung kinukutya ka sa iyong trabaho. Nasa pinapikilala mo ang bugtong at buhay ng Diyos at ang kanyang banal na salita, ang kanyang kaharian at katuwiran. Doon ka kinukutya. Hindi yung bahay-sambahan mo, giba na kinukutya ka, bapalad kami. Hilom di kung inyo ko ano pa, ludoon ko tanin nyo Verse 15, wag nawang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo dahil sayay mamamatay tao. Ano ba itong mamamatay tao? So, wag mo nang patay tao. Hindi nga kayo pumapatay, pero yung kaluluwa nila at kaligtasan, pinapatay ninyo. Ayaw nyong ipinakilala ang iyong totoong sarili sa kanila. Pinapatay ninyo, kaibigan kapatid. Huwag nawang mangyayaring maparusahan ang sinuman sa inyo dahil siya ay mamamatay tao. Ito pa, pangalawa, magnanakaw. Ano bang ninanakaw ninyo? Ninakaw nyo ang kanilang kaligtasan, ninakaw nyo ang pera ng Diyos, kaba ng kaharian. Ninakaw nyo ang pagkasugo, kaibigan kapatid, na ayaw naman ibigay sa inyo, gustuhin naman ninyo. Yan, mga magnanakaw, salarin o pakialamero, kaibigan kapatid. Iyang mga division pastor, hindi naman yan mga elected president. Mga tinunglo man na sila. Pakialamero. Ikaw ang salarin. Salarin sa krimen. Pagnanakaw, pagpatay, sa paglaom, pinapatay mo ang kanilang kaligtasan na gusto silang pumunta sa kaharian ng bugtong at pwede Diyos, binablakingan nyo Ayaw nyong, kasi, ayaw na adto dito. Pusra, ako di ko mahilang kita daghan ta. Sugot mo na. Ginahan mo susunod ng mga kulukoy. Verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Huwag tayo huwag natin ikahiya yan. Isa ino ta, sa mensahe, marabag, dagway, marabag, utsay kagwapo, biya. Ikaw na Isot mo na. Rapist mo na. Pero nagmensahe ka matuuran, daghang mga pamaagi, kana sila, napay tingog ka ng binje, tingog. Edgar, division basta ko. Tawa na ulo, tawa na. Napay itong division 3, basta grabe, daghan kayo sila, ay tuhuin ang division pastor. Kana sa division 3, naman ni Ana. Tinawar, pastor pa naman. Pero siya ang, ay nako. Nahiya ba, kaibigan kapatid? Hindi namin ikinahiya yun. Taas noo at patuloy na nampalataya at nananalig, nagpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi namin ikinahiya yan. Kayo ang dapat mahiya. Kasi mga walang hiya kayo
Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Purihin natin ang isang bugtong at buhay ng Diyos. Kung tayo man ay kinukot siya sa ating panampalataya, pagsunod sa bugtong at buhay ng Diyos, magpasalamat tayo ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil tayo daw ay taglay natin ang pangalan ng bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun, kaibigan kapatid. Ano pa? Ating oras, malapit na. Last verse na ito, kaibigan kapatid, kasi itong lahat na nabasa na natin. 2 Corinthians chapter 11, 24 to 28. 2 Corinthians chapter 11, 24, 28. Purihin natin nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Verse 11. Labang sabi ng Apostol Pablo dito, kaibigan kapatid. Verse 11, 24 to 28. Pasalamatan natin ang bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang banal na salita dito. 24. 2 Corinthians chapter 11, 24, 28. Ito po ang sabi. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na manampalataya. Grabe, so no? Muni ito ang nangyayari sa buhay ni Pablo, kaibigan kapatid. Isinalaysay niya, kaibigan kapatid. Verse 27, di ba sabi na dito sa mga nagpapanggap na manampalataya. Kasi si Pablo, kaibigan kapatid, naranasan din niyang akala niya na kapanampalataya niya. Tapos, ay, trinaydur siya. Kaibigan, kapatid, dito, manampalataya tayo kasi ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos, ang bugtong at buhay ng Diyos lang ang ating sundin. Hindi, kay Father Lahi na kami. Itong nangyayari, Pablo, kaibigan kapatid, yung ginawa ng mga original back to Christ. Hindi kami natanggap ng kasi padalahi lang kami. 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Grabe. I hope so, ganyan ang mga leader na ating nakikita, kaibigan kapatid. Kasi itong leader na ito itong si Pablo, kaibigan kapatid, siya po ang binigyan ng Yahweh ng kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos. Kasi itong si Pablo, kaibigan kapatid, ito yung mga magdidesisyon sa kanyang sarili na ang Diyos talaga ang bubuhayin niya sa kanyang puso at isipan. Hindi yung wala na si Padre Lai, wala na si Pastor Lai, dapat ako na rin. Ay, mga tulibagbag so. Lisod kayo. Kaya nga sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ayaw niya ng mataong mga mapagmataas. Alisin mo na yan. Kaya nga sabi niya, deny yourself. Tapos sumunod ka sa akin. Hindi yung sunda ko ninyo dapat magpailalom dyan muna ako. Patay na. Di mo matuon ako 8 months before namatay si Pastor Lai, giignan jud ko nga mo ni. Giignan jud ko. Kani po usapod, giingon gid dito sa laptop nga ako gid ang propeta. Labi ni mga tao sa kalibutan iso. Puros mga
Nangangkon pero ang ilang giangkon wala nangangkon nila. Ay, pero buyag. Muna ako kaingon ta igsoon nga lisod na tao basta makutaw ang utok igsoon. Lisod na kayo ning ang utok na kay makutaw. Lisod na igsoon. Mura na gyud ang Milo igsoon. Ano ito ang tuba gibutangan og gibutangan Milo, gibutangan itlog, gibutangan beer, coke. Muna nga ng utok igsoon, lasaw na kayo igsoon. Grabe ka lasaw. So manghinaot ta igsoon nga kining bala ang pulong sa bugtong videos mabuhi sa tungod na kasing-kasing. Ito po ay ating ipanatili sa ating puso, sa ating isipan, at ipanalangin natin na ito po ay magbubunga sa kagandahang asal. Ha? Kasi po, ito pong ating binibigkas, kaibigan kapatid, wala yang kabuluhan kung wala yang gawa, kaibigan kapatid. Yung kagandang asal na magmumula sa bugtong at buhay ni Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita na ating ginagawa sa araw-araw sa pagsunod natin sa kagustuhan ng bugtong at buhay ni Diyos. Ayaw natin yung pangsarili nating ambisyon, kaibigan kapatid, kasi ayaw yun ng Diyos. Huwag nating panatilihing nakatayo tayo na hindi natin kasama ang bugtong at buhay ni Diyos. Kasi alam naman natin alam nyo, alam ko, at alam nila na tayo ay nagkukunwari lamang. Na kayo ay nagkukunwari. Alam nyo naman yan. Huwag nyo lukuhin ang sarili ninyo, kaibigan kapatid. Always deny yourself. Hindi yung deny Jesus Christ and follow yourself. My goodness. Ay. Ang tanang ang lahat ng kapurihan at karangalan ay ating ibabalik sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kasi po, siya po ang nagmamayari sa ating buhay. Siya po ang nag-guide sa ating puso't isipan, sa kanyang banal na espiritu at kapangyarihan at karunungan na nagmumula sa kanya, na naisusulat dito sa banal na Biblia, kaibigan kapatid. Wala tayong magagawa dito sa libutang ito kung wala ang bugtong at buhay na Diyos. Ang kanyang kaharian at katwiran ang palagi nating dinadala, kaibigan kapatid. Sinasambit natin araw-araw at pinapasok natin sa ating puso't isipan ang kanyang banal na salita. Kasi po, gusto niya na tayo po ay nagiging isang good followers, kaibigan kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong pag-follow, pag-like, pag-share, sa pagpaminaw, sa gaman ng pulong sa bugtong buhay ng Diyos, sa pagtanaw, nining programa sa social media sa bugtong buhay ng Diyos, gibilin sinugo sa bugtong buhay ng Diyos, Father Lahi, o pagbalik sa Espiritu Gam sa bugtong ng Pastor Lahi. Sa kanunay, kininausab ang inyong ubos ng higalas kahinan, Brother Oliver Maglasang, konbirada gyud boy sa social media. Ako nagpasalamat kaninyo. O magampo ta ikson bago ta mo basa sa inyo ang mga komentaryo diya ikson sa comment section. Atong idoko atong mga ulo kung aduna mo'y gihambing nga balatian, problema o kaguliyang sa inyong hununa kasing-kasing ikson higala, iampo sa bugtong Dios. Kung aduna mo'y Kingdom Power Well, abliyon nyo na, magampo taon niya, pag humapag-ampo ikson, iabos nyo ang kamot, yabi og Power Well, o ihaplas kung asa ang inyong parte sa ilawas nga nagkabalatian ikson. Kung galing man nga wa mo gihambin nga balatian, kung aduna mo gipangayo sa bugtong Dios, pangayuan na sa kinising-kasing gayud, nasayod ko igsoon nga makagawas ra gyud ta niya ng mga problema nga atong gihambin karon tungod kay gusto sa bugtong Dios nga magmalinaw ang imong una kasing-kasing, magmalipayon ang imong pagsunod sa bugtong ug buhing Dios nga mao si Jesucristo. Magampo ta igsoon, idukay mong ulo ipiyo tong mamatay tas itong mga kamot aron sa pagpangayo sa bugtong ug buhing Dios nga mao si Jesucristo. Isentro na to ang atong kasing-kasing kaniya. Ang bugtong ug buhing Dios sa mga Dios nga mao si Jesucristo, magabantay kanato mga panalangin kanato, pasidlakon sa bugtong ng Dios iyang nawong sa babaw diri kanato og mga maluluyon siya kanato. Igipababaw sa bugtong ng Dios iyang nawong diri kanato og maghatag siya kanato sa kalinaw, kalipay, tubag sa atong mga pag-ampo labaw sa tanan. Kita iyang dalon diha siyang gingharian nga walay katapusan. Amen. Shalom.
alikhim dalaygo ng bugtong Dios. Ug dawata ang panalangin, kaayuhan o kalipay nga tubag sa atong mga pagampo gikan sa bugtong ug buhi nga Dios. Diha kanimo lamang gihatag sa bugtong Dios kung kinasing-kasing ang imong gipangayo diha kaniya. Dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kanturan. Og ato nga panimbayahon ang ato mga kaigsuonan nga nagalantaw kanato karong gabi una ug ay mo kalimot igsoon ha. Umantaan uma sa awit igsoon Pastor Bin Live tune in ta igsoon. Okay? Sa pinakaubos atong tan-awon dire naglantaw dire pinakaubos Michelle Lapinig Pangan o kauban ni Brad Badung ug siyang mga anak. Shout out kaninyo mga Lapinig ug Pangan family, Lumbab family, Gomez family ug sa tanan nato magkaigsuonan sa Division 2 sa pamuno sa atong mahalo pinalangga nga Pastor Edgar Calo ug sa mga Labasano family, Galiano family, Bation family, Ido family, sa pa Pakli family, Conson family, Calo family, Sabasahi family, Tuju family, Gonzaga family. Sa tanang mga kaigsuon nato diha nga wa man nato nanganli igsoon sa Tibuok Division 2. Maayong gabi, dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kanturan. Okay? Dire Pastor Benji na mukatkat watching with us, kauban siyang pamilya, Tibuok pamilya tanong mga kaigsuon nato sa Division 1. Matod pa niya maayong gabi mahal na Elder Oliver uban sa imong Tibuok pamilya. Ug maayong gabi usab sa tanang nagtan-aw sa live. Shalom alikhim kanatong tanan. Na prayer na heart alikhim shalom. Diha kanimo Pastor Ben o kauban si imong Tibuok pamilya o sa tanang mga kaigsuon nato diha sa Division 1. Maayong gabi kaninyong tanan. Dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kanturan. Sister Jenny P. Lubay na mukatkat watching with us. Sending happy ug star kanatong tanan igsoon. Og kapikas kinabuhi ni sa atong mahalo pinalangga nga pastor sa Division 1, Pastor Benji na mukatkat. Og shout out kanimo Sister Jenny P, sa mga Lubay family, kang Nanay Tena, kang Kuya Lubay, Elder J, ako si Mama Bear, Jennifer, Jalen, Jane Lubay, sa tanang mga Lubay og namukatkat family. Og sa tanang makaigsuon nato diya sa Division 1, Cagayan de Oro, Makahambos og sa Kauswagan. Sa tanang mga Lubay family diya, may gabi kaninyo diya. Dalaygo ng bugtong buhi nga Dios nga Hesus Kristo. Nana Julieta, ako namukatkat and family o kang Tatay Serelo o sa tanang makaigsuonan nato, may gabi kaninyo tanan diya. I miss you nanay. Okay, kisa pa ni Carl John Tujo Calo watching with us and family. Happy watching kanimo diha dong Carl John Tujo Calo and family, kauban si mong kapis kanibuhi sa mga anak o sa imong mga atong mga kaigsuonan diha tanan sa Division 2, anak ni Pastor Ed. O may gabi kaninyong tanan, dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kanturan. Sister Amy Lapura Buntilaw, maayong gabi kaninyong tanan, Sister Amy Lapura, kauban si mga Tibuok pamilya. O matod pa niya, magandang gabi po, mahal na Elder, sa sa bugtong sa buong pamilya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom alikhim na prayer in heart. Alikhim shalom diha sa inyong lahat dyan. Kina Elder Albert Buntilaw at kay Elder Raymond Arbuli, Elder Lando Calo, Ate Merly Calo, Sister Ed, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, kay Nanay Bibiona, at sa ating mga kapatiran dyan sa Luzon, sa G3, Amparo, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, sa buong Luzon, buong Palawan, sa inyong lahat, magandang gabi po. Purihin natin ng isang bugtong at pwede Diyos Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At Eme, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, kasama ninyong buong pamilya. Purihin natin ng isang bugtong at pwede Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos, maghatag kaninyo sa kalipay, kalinaw, espiritu ng magkaalam, panalipod, aron sa kanunay kita mo barug, mo padayon, mo lahutay sa pagtupag-alagad sa atong bugtong ubing Diyos, hangtod sa kangturan. Amen. Okay. Si Ate Amy Lapura, nagpadala og heart og prayer alang kanatong tanan, dalaygo ng bugtong ng Diyos.
GC Buktulan Busmion and family. Ang kapikas kinibuhi ni Brad Marlon og si uban siyang anak o kang anak ni ang iyang bana ni anak ni Pastor Claudio Portalo Busmion. Shout out sa mga duruin Busmion family ug Buktulan family kaninyong tanan. Division 3 Margo sa Tubig Sambuanga del Sur. Maayong gabi, dalay ko ng buhay ng Diyos hangtod sa kangturan. Okay. Ate Dena Calo, watching with us and family. Sa Basay family, Sinling Heart, kanato og hug. Ate Den, thanks for follow, like, and share sa kabanang pulong sa bugtong videos kaninyong tanan ng mga kaigsuunan ko. Salamat sa inyong pag-share sa kabanang pulong sa bugtong videos, sa pag-follow, sa pag-like, sa Birada Good Boy. Ay mo kalimot, Ikson. I-follow ang akong page, nga Birada Good Boy. Aron sa kanunay, ato po nga magamit, Ikson. Tungod kay aduna tay daghang himuon dito napita sa akong page para po nga atong maibahagi para mabahagi natin ang gawain ng bugtong at buhay ni Diyos para sa kaharian at katuwiran sa buong mundo. Malaganap po ito, kaibigan kapatid. Maraming salamat po. Purihin natin ng bugtong at buhay ni Diyos. Ade din, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Maricel's Vlog, watching with us. Sending heart and happy kanato tanan og sa iyang minsay mato pa ni maayong gabi bro. Birada Boy kauban sa imong pamilya og sa nagtan-aw sa Birada Boy live. Shalom Alikim, Alikim Shalom diha kaninyo sa mga Lumba family o sa mga Lapinig, Ido family, Bation family, o kang Elder Dante Lapinig sa Bonawan branch sa tanang mga kaigsuuna to sa Bonawan branch sa Division 2. Maayong gabi kaninyo, dalay ko ng buhay nga Diyos hangtod sa kangturan. Maricel's Vlog, shout out kanimo, maayong gabi, dalay ko ng buhay nga Diyos. Elder Renald Atis, watching with us. To ang Word of Truth sa atong social media, Ikson. Ang atong butang Elder kauban sa Maribusa family, liya sa Naawan, Ikson, o sa Iligan, o sa mga Atis family. Maayong gabi. Ulandag family, maayong gabi kaninyong tanan diya sa Iligan City. O matod pa niyan si Elder Renald Atis, hindi ka na to heart of prayer. Sa iyang minsay, matod pa niya, maayong gabi, Elder Biboy, aka Birada Good Boy. Shalom Alikim, na ay prayer, na ay okay. Alikim, Shalom. Ang tanang kahimayang kadungganan o pagdaig, at ibalik sa kumahan nga pinakalabing kamahanan sa tanan. Shout out kanimo, Elder Renald Ates. Salamat sa imo ang pagpadala sa minsay. Bagsoy Vlog, watching with us. Shout out kanimo, Bagsoy Vlog. Dalay ko ng buhay ng Diyos. May pahabol, Ikson. Sa pani. Okay. Mura gini kadaot rin kay mudaga na bidanig ko ano yun. Elder Bonicalo, pahabol. Matod pa niya kauban ni Sister Bernadette o kang Bibi Chloe o kang Bibi Brianna Grace diya sa asan ni nakalimutan mga ano ilang lugar sa tanan sa mga kwandiya Arsisto family o sa mga Biloy family. Kauswagan, maayong gabi kaninyong tanan diya. Matod pa sa minsay ni Elder Bonicalo, maayong gabi Commander uban sa imong tibok pamilya diha ug sa tanan natong mga kaigsuonan. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Elder Bonicalo ang atong Joy Rider driver nga Elder legendary organizer sa gingirian sa bugtong ubuhay nga Dios. Laag karong Sabado dire. Kay na siguro ni siya asa mo imo schedule Elder Bon, asa mo schedule. Laag-laag po dire. Okay, so happy watching kanimo Elder Bon kauban ni Sister Bernadette ang imong guwapa. Uy, pahabol po si Sister Ontulan Cherel kauban ni Elder Jerry Calo og sa mga kwandiya Untulan family, Magayon family, o sa tumakiksunan sa kang Elder Gino Maglasang, kauban siya pamilya kang Kingdom Vanguard, Tata Maglasang, o kaninyong tanan diya sa Tukuran Branch,
Maayong gabi kaninyo, dalay ko ng buhay nga Dios hangtod sa kangturan ug matud pa niya sa mensahe ni Sister Cherel. Maayong gabi Elder B-Boy, Shalom Aleichem. Na ay prayer na heart Aleichem Shalom. Ang tanan kami ang kanungganan ug pagdaig at ibalik sa amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan. Ayaw kamo kalimot sa inyong pagtulog karong gabi una ampo aron para lipdan sa bugtong video sa atong pagmata sa kabuntagon. Pasalamat sa pag-ampo sa bugtong videos nga gitagaan tag bagong kinabuhi, bagong kaugmaon, bagong paglaom, igsoon, gihukasan, balatian, lawas kalag espiritu, gipinalipdan sa kanunay sa bugtong videos. Busa pasalamatan nato sa pag-ampo sa kabuntagon, igsoon, sa atong paglakaw, ampo sa atong pag-uli, ampo sa tanang higayon, mag-inampuay kita sa usag-usa. Iampo ato itong mga division pastors, ang atong mga elder, mga pastor, o iampo usab ko ninyo, uban sa atong mga isig pamilya, mag-inampuay kita sa usag-usa. Aron ang bugtong ubing ni Dios malipay nga magatan-aw, magapaminaw siya mga anak nga nag-inampuay, nagminahalay, nakigday-itay, naghigugmay sa usag-usa. Aron sa kanunay ang bugtong ni Dios maghatag kanato kalinaw, kalipay ug kaluwasan hangtod sa kangturan. Dalay ko ng buhay ni Dios hangtod sa kangturan. Amen. Dawatan ninyo, paminawan ninyo ang usa ka awit, kompos aren sa sinugo sa bugtong ubuhin ni Dios. O ay mo kalimot igsoon, Pastor Bin live ta. Tune in ta dito unya igsoon paguman. Nadunggan mo ang tingog ko, akong amahan, sa dihang akong nagtawag, taliwala sa kahit-kita. Sa dihang naglibot ko, sa buhaton ko, ikaw ang kahayag na naghatag sa paglaom ko. Ikaw sa ligan ko, sa tibuok ang kasing-kasing ko, bisan asang dapit at buwaga, dalang panan ko. Ikaw sa ligan ko, sa kawalan ko, padayon ang panalangin mo. Sa tanang kamalagman, ikaw kaluwasan ko, sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko, ang bugtong manluluwas o manlalaban ko. Sa panahon sa katalagman, ikaw sa ligdanan ko. Sa kagulanan, ikaw madilipay ko. Kung sa ikaw giday ko, panggiitang amahan, walay makatutong sa imong pagkagamana. Ikaw sa ligan ko, sa tibuok na kasing-kasing ko, bisan asang dapit at tuwaga, dalang panan ko. Ikaw sa ligan ko, sa kawalan ko, padayon ng panalangin mo. Sa tanang katalagman, ikaw kaluwasan ko, sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko, ang bugtong manluluwas huwag malalaman ko. Tagay ko gusto, nagikan, ragayon ni mo. Huwag ako magalupat, sama sa agila. Huwag ako magadagan, na wala'y pagkakapoy pa. Ikaw sa ligan ko, sakit na buhay ka.
ikaw saligan ko, manlalaban ko, ikaw saligan ko, Lalaban ko. May pahabol, Pastor Ramil Marinito Lula, what's with us? Matod pa niya, maayong gabi, mahal na elder, o sa tanang nagtanaw sa live, Shalom, Alikhim, Alikhim, Shalom, Pastor Ramil, happy watching, dalay ko ng bugtong buhay nga Diyos sa Diyos, ng Maso Kristo, o daghang salamat sa pagpalo, like and share, o sa pagsunod sa Birada Good Boy. Shalom, Alikhim, kaninyong tanan, malagaron, dalay ko ng buhay nga Diyos. See you tomorrow.